May bigat na parang pasan ng mundo. May mga araw na parang ayaw mo nang gumising pero kailangan. Kahit pagod na, kahit sugatan, tuloy pa rin kasi wala namang ibang pagpipilian. Ito ang buhay ng marami. Ito ang kwento ng laban sa kabila ng bawat hakbang. Tay! Nakauwi na ako! Anak! Diyan ka na pala. Sige, mag-dis ka na doon. Para tumulong ka dito. Isang tatay, magsasaka, matagal na nagtatrabaho, pero parang walang nangyayari. Araw-araw pagod, pangarap na malabo, tinutulungan ng pamilya, pero minsan naisip niya hanggang kailan. Itay, magpahinga ka muna. Oo nga, mahal. Baka naman mapagod ka masyado. Sige. Nagugutom na rin ako. Kapagpahin na ako. Opo, Itay, nakapagsahin na si Dia. Magpahinga ka po muna. Sabi na lang po. Kaya na muna dyan. Bahala. Sige po. Napakainis naman yun, Nay. Ay, Nay, naisip ko. Ano kaya kung mag-aral ako ulit gaya dito? Alam mo naman na wala tayong pinagkukunan, di ba? Pero yun, Nay, Anak, naisip ko nga mag-ibang bansa para doon maghanap ng trabaho. pero matanda na kayo, Inay, at baka ayaw ni Itay, di ba? Huwag mo na munang sabihin sa tatay mo. Pinagpaplanuhan ko pa lang naman eh. Inay, naisip ko, paano kaya kung ako na lang magtrabaho sa ibang bansa? Total, ako naman ang panganay. Hindi naman pwedeng ganun. Maiiwan ng mga kapatid mo dito. Wala silang kasama. Manta. Ma! Ito na ang kanin. Tara na po, magkain na tayo sa ni Papa. Sige. Tara, si George, ito mainit. Ay nako, nagsiya na nakakapit bahay. Oo, nakakuwi ka. Aling Nana, di ba nangangailangan ka ngayon ng trabaho? Oo, bakit? May alam ka ba? Oo, meron akong alam na agency. Nangangailangan ng trabahante sa Saudi. Baka interesado ka. Magandang oportunidad yun. Pero Nay, Anak, mauna ka na muna. Mag-uusap lang muna kami. sige, balitaan mo na lang ako kapag interesado ka. Sige, salamat. Matindi ang hirap ng desisyon. Kung aalis ako, malayo ako sa kanila. Pero kung hindi, ganito pa rin kami. Laging kulang, laging nagsusumikap, pero hindi umaasenso. Nakikita ko ang mga anak at kasawa ko. Patuloy na nagsisilbi at nagtataguyod kahit ang hirap. Kailangan kong sumugal kahit masakit. Dahil kung hindi ko gagawin, baka magpatuloy lang kami sa ganitong kalagayan. Nay, tay, may pupuntahan po ako. Alis ako ngayon. Oh, saan ka naman pupunta? May asikasuhin lang po. Pero uwi naman po ako agad. Siguraduhin mo uwi ka ng maaga. Opo, bagi mo na pera. Nak, wala naman tayong pera. Sige po, wag na lang. Tampo yung buso. Sabi mo sa dalian mo, makita ko na mama. Lang ako. Si Bea yun ah. Iba na naman yung kasama niyang lalaki. Mabubuntis siyang panigurado. Tay, ako rin tay, alis rin ako. May pupuntahan lang. Sige na. Ingat ka. Opo, tay. Mahal po. Anong tama? Para may pangbaon ako bukas. Papakay po ng marami. Para may pangbayad ako sa project namin.
Tay, bukas nga pala balak ko maghanap ng trabaho para naman makatulong sa inyo ni Inay. Sigurado ko ba? Opo, Itay. So, pupunta ka ng bayan bukas. Opo. Sige, ikaw ang bahala. Sige po. Itay, andito na po ako, Itay. Nakauwi na po ako. Tay, nakauwi na po ba si Bea? Hindi ko alam. Sa babaeng yun. Baka mamaya maka-uwi din yun. May tinapay dito. Thank you po, Itay. May gaan na ba? Meron na. Bumili ako ng tinapay. May kape? Hindi pa kumuha ka. Inay? Tay? Alis na pala ako. Hindi ka na mag-aagahan? Hindi na, Inay. Maliliit na ako eh. Sige na, Itay. Sige, mag-iingat ka na. May mauna na po ako. Ingat ka. Napakahirap maghanap ng trabaho. Ang galing ko dito. Dito na talaga pag walang natapos. Cleaner? Pwede na siguro to. Aling Tess? Ba't ka nandito? Pala yan. Ba't ka nandito? Aling Tess, ikaw pala yan. Ay hindi. Bakit ka nandito? Aling Tess, nagbabakasakali kasi ako eh. Baka may alam kang trabaho. Kahit ano, papatusin ko na. Bakit hindi mo agad sinabi? Naghahanap kami matagal na ng cleaner. Maganda yun. Talaga, Aling Tess? Pwede na ba ako magsimula ngayon? Oo naman. Alina, magpalit ka muna ng damit mo at pwede na magsimula mag-uwi. Maraming salamat, Aling Tess. Sa tagal ng panahon na pagkahanap niya ng trabaho, ay sa wakas ay nakahanap na rin siya. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya dahil hindi nga siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Oh, ate, dito ka na. Nay, Tay, andito na po pala si Ate Bea. Ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Saan ka nagpunta? Ba't di ka umuwi kagabi? Pagsabihan mo yung anak ko, ha? Yan na. Bakit ko hinayaan mangyari ito ko pagsisiyan ng desisyon? Alam ko namang mali. At sana hindi ko iniisip kung anong magiging epekto na magdagdag pa ng hirap sa buhay. Pero wala sana walang kapalit ang lahat ko. Aling Nena. O ano yan? Pasok ka. Nakapagpasya ka na ba tungkol doon sa sinabi ko sa'yo? Hindi ko pa nga nakakausap ang asawa ko eh. Ano yun? Anong pag-uusapan natin? Sige, Aling Nena. Kakausapin na kita. Ano ba, Nena? May plano ka na palang umalis, hindi mo malang sinabi sa akin. Kailangan natin yun. Yun ang makakatulong sa atin para makaahon man lang tayo. Paano na lang kami? Ano ng mga anak natin, Nena? Para naman sa atin to eh. Bea, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay lang, Inay. Sumalang pakiramdam ko. Ilang araw ko nang napapansin yan ah. Inay, kasama nga Umamin ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, masama ang pakiramdam ko. Bakit? Ano ba yung nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Anak, kumalma ka. Asapin mo yan. Kausapin mo ako. Paano ba nangyayari yun? Kumalma ka. Hindi sinasadya. Kumalma ka.
Ano ba talagang nangyari? Totoo bang buntis ka? Hindi ko nga po sinasabi. Sinong ama yan? Hindi ko po alam. Hindi pwedeng hindi mo alam. Sinong ama yan? Hindi ko nga po alam. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iisip ni Aling Nena, tinuloy niya na rin ang magtrabaho sa ibang bansa para matulungan ang pamilya sa kabila ng lahat na nangyari. Hindi man niya alam kung anong kapalaran ng naghihintay sa kanya sa ibang bansa, dala-dala niya pa rin ang pag-asa na makaahon sila sa hirap. Yes, madam! Where's the food here? Wait, madam! I'm finished. You don't know what you're doing? You're so stupid. You're so I'm sorry, madam. I'm sorry, madam. Relax! I want that all clean and good. Yes, madam. Yes, madam. Faster, faster. My habit is coming. Are you stupid? I'm sorry. I want you to do your job properly next time. Yes, madam. Move. Ilang buwan pa lang, pero parang taon na. Laging pagod, minamaltrato, at naiisip ko, ganito ba talaga? Bago makatikim ng magandang buhay, kailangan muna maghirap? O baka nga, pinanganak kaming mahirap, kaya wala na kaming pag-asa. Pero kahit malungkot, umaasa pa rin ako, balang araw, makakaahon din kami at magkakaroon kami ng mas magandang bukas. Matapos sa mga taon ng sakripisyo at hirap, nakamit nila ang buhay na dati pangarap lang. Kahit ang daan ay puno ng pagsubok, natutunan nilang may pag-asa palang makatawid basta't hindi titigil. At ngayon, kahit narating na nila ang tagumpay, alam nilang walang katapusan ng pag-abot ng mga pangarap. Patuloy pa rin nilang isusulong ang mas maganda at mas matagumpay na bukas.